Lagi in my life, baon si Ray tayo ngayon. Ganito yung ginagawa ko tuwing umaga. Nag-a-arrange ng mga baon nila mga bata. Kanya-kanya yung baon kasi ng mga bata. Dalawang bata at saka sila. Sila daw nilagyan ko ng prutas ang nilalagay ko dyan. Kailangan yung pag-arrangement ay maganda kasi ganito sila dito mga maarte. Hindi mo malaman kung saan sila pumugot ng kaarte. Mapera kasi sila. Habang hinay ko yan ginagawa ko yan. Sobrang lamig dito sa Qatar. Sobrang lamig namin. Naka-jacket pa ako. Sobrang lamig. Ibang-iba ng last year hindi masyadong malamig. Pero ngayon sobrang parang nasa 16 degrees. Pero sobrang lamig dito. Kailangan na siya kailangan talaga paglagay ng jacket. Ganyan. Iba-ibang prutas yung nilagay ko sa mga alaga. Kailangan siya i-arrange ng maayos kasi pag tinitingnan mo habang ako'y nag-ano sobrang lamig dito hindi ko maano yung sarili ko ng jacket talaga ako naman mataba hindi lamig yung pero ngayon sobrang lamig hindi ko maintindihan bakit ang lamig winter na dito sa Qatar pero saglit lang yan mas marami ang summer kaysa winter nandun sila sa mga kanya-kanyang bahay may ganda-ganda silang lagayan iba-iba tapos yung babae ng alaga namin malaki kasi sa mga malakas kumain kailangan madami yung mga baon iba-ibang prutas may pinya kailangan siya talagang kailangan siyang ikakat pa niya yan ang binibili kong pinya ay nakakat na yan sa Jamia sa grocery pero kailangan pa siya ang i-slice kasi ayaw niya yung mga malalaki ang i-slice kailangan dito sa bansang Arabo mag-iingat ka talaga kasi ang arte-arte ng mga amo dito dahil Diyos ko po dito mo maranasan yung mga sobrang arte nila di mo malaman kung saan sila umuhugot ng kaartehan kung ganyan ginagawa kailangan malinis yung mga Arab dito grabe sobrang nilang aarte yung mga babae pero yung lalaki wala akong masabi ganyan na ang mga ginagawa ko kanya-kanyang baon yan tuwing umaga at ang gising ko na alas 4 maliligo ako sa sobrang lamig nakakaligo pa kami niyan Pilipino tayo kailangan nating maligo no hindi tayo magpapadala sa lamig kailangan malinis ganyan lang yan yan tapos tinitingnan ko kung may mga sira kasi bawal din yung may mga sira ang iba kasi mga prutas dyan may mga sira pag nilalagay mo lang yan diretso dyan pag makita din niya mo magagalit yun sa tagal-tagal ko na dito sa amo ko kailangan talagang mag-ingat at lalong tumatanda sila lalong nag-iinarte ang amo ganyan dito sa Arabo kung nakikita pa niya yan na hindi ako naka-gloves ko magagalit yan di ba? Alas 4 ang gising ko niyan. Sobrang aga ko talaga magising na sanay na ako kasi sa Pinas din maaga din ako nagigising gawa nung nagtatrabaho ako sa kumpanya nung nag-abroad ako nadala ko rin maaga din akong gumigising kasi nagagawa din ako ng mga baon nila breakfast yan ako kasi yung tagaluto dito hindi ko nakakaligo pa kami niyan sobrang lamig dyan sa taas namin nasa kinatuktukan pa ang kwarto namin pagising ko na alas 4 5:15, 5:20 bababa na ako yan mag-aano na ako ng mga kung ano-ano dyan lalabas pa ako dyan kasi sa kabilang kusina may kukunin din ako sobrang lamig sa labas diba kailangan tingnan nyo yung ginagawa ko ganyan nililinis tinatanggal ko yung mga hindi kailangan sa prutas araw-araw ko yung ginagawa sa 11 years ko dito sa Qatar ganyan yung ginagawa ko pagkatapos niyan alam mo ba pagkatapos yan maglilinis pa ako pagkatapos maglinis magawa kunti-kunting linis tapos magawa na naman ng breakfast ilan sila yung
Gagawan ko ng breakfast, sobrang dami oh, ganito dito. Sa mga mag-abroad dyan, ihanda niyo yung mga sarili pag hindi talaga sanay. Mangiyak-ngiyak kayo dito sa sobrang pagod, kailangan diskarte sa trabaho. Kami, sa tagal naman namin dito, madiskarte naman, bayaan namin yung trabaho, basta magdut-dut kami dito. Mga strawberry, hindi mo yan kailangan isang piraso ng ano, kailangan mo pa siya nang hiwain bago mo ilagay sa lagayan nila. Kasi pag nakikita din yan ni madam, magagalit din yon. Okay, sobra. Pero hindi naman sila kusang yung mga talagang nananakit. Pagsabihan ka lang. Ayun. Kasi yung bunsong lalaki, ayun, natapos ko na yung sa bunsong babae. Tapos yung sa pinakabunso pang lalaki. Kasi yung isang lalaki naming alaga, hindi siya nagbabaon. Nagpapabayad siya ng pagkain doon sa kantin, kaya nagkakakantin siya. Tapos yung panganay, may sarili na rin silang pagkain doon sa school nila. Hindi rin na nagbabaon, yung dalawang bata lang. At saka si amo, kailangan din malinis yung paggagawa ng pagkain niya kasi nagbabaon siya sa office. Nag-oopisina siya, nagbabaon kasi wala daw kantin yung office nila, kaya nagbabaon siya ng mga pagkain niya. Mga prutas, kailangan talaga dito mag-ingat. Uy, sa dami ng ginagawa mo sa umaga, kailangan mo yung i-manage yung mga ano mo, oras. Kaya kung hindi, ay, magipit ka sa oras niyan. Maglagay lang ng prutas yan, kailangan i-arrange niyan sa loob ng maayos. Kasi pag hindi yan na-arrange, magtawag talaga yan, ganito, bakit ganyan yung ano ko. Sobrang arte ng amo namin, lalo pa siyang tumanda, lalong nagkakaarte. Ganyan. Pagkatapos niya, no, yung mga bread naman, pagkatapos ng prutas paglalagay, bread naman yung mga gagawin ko kasi kailangan din lang magbaon ng bread. Pati si amo nagbabaon din ng bread, yung bata. Yung babae lang ang hindi nagbe-bread, prutas lang. May gulay pa yan, kailangan diet kasi yung amo namin kasi kakasal daw yung kapatid ni sir, kaya nag-diet siya, todo diet siya. Pero yung alaga naming babae, pinabayaan yan, kumain, naging baboy na. Nagpo-prutas yan. Kailangan talaga dito pag nagawa ng mga pagkain, naka-gloves kasi sobrang arte nila. Ganyan lang yung mga ano ko, ganyan yung routine ko sa tuwing umaga. Hanggat may pasok, ganyan talaga yung routine ko, ganyan. Pagkatapos niyan, maglinis. Pagkatapos ng maglinis, mga alas 7 o 7:30 tapos na ako, o relax naman. Pagka 9:30 na naman, punta na naman ako sa ibang kusina kasi sa kabilang kusina kasi magluluto na naman ako ng lunch, mag-prepare din naman ako doon. May oras din kami ng pahinga dito kasi wala namang mga amo. Ganyan yung ginagawa ko tuwing umaga kasi yung mga kasama namin, sila din yung nagbibihis ng mga alaga namin. Sila yung nagigising, binibihisan yung mga bata dito. Ang laki-laki na dito, binibihisan pa yan. Ako, kailangan sila ng alalay. Hindi pwedeng may alalay. Ang katulong dito sa ibang bansa at katulong sa Pinas, magkaiba ang sitwasyon. Dito kailangan madiskarte ka. Sa Pinas, easy lang manarbaho sa isang bahay. Pagtatrabaho sa isang bahay, easy lang. Pero dito hindi easy. Kasi mahirap dito maranasan ng mga kulit ng mga bata. Tapos minumura ka pa, pagsasabihan ka pa ng hindi masama, tas yung amo pag nagagalit kung ano-ano mga sinasabi, kailangan tanggap mo yan. So tagal na namin dito tanggap, ang mahalaga ang pagkain na diretso, kami sinasaktan, okay lang yung bunganga niya diyan, sinong bunganga ang malata. Yung sa amo namin, lalagyan ko pa yan ng labna, olives. Masarap yung olives pag kinakain eh. Tapos ang arte niyan, ayaw ng mga ibang basura dyan sa lababo, yung mga plastic na lagay ng basura, ayaw niya, no? Nanginginig na ako dyan sa sobrang lamig. Ganyan lang yan, ginagawa ko tuwing umaga. Grabe, sobrang lamig niya. Uy, nanginginig ka sa lamig dito. Mga ganyang oras umaga, tsaka mga hapon. Sobrang lamig yan.
Hindi mo talaga pwedeng hindi ka mag-jacket. Kailangan mo mag-jacket sa sobrang lamig. Yan yung kay amo, olives yan, kinakain niya yan. Ang dami ding baon yan. May olives, may zatar, may zatar with bread, may vegetable, may prutas, tapos may labna. O, ganyan yung nasa bag niya. Kailangan maglagay din araw-araw. Alam niyo dito sa Qatar, marami dito mga pagkain na hindi natin alam sa Pilipinas. So, kagaya ng labna. Malay ko ba yan sa Pilipinas kung may labna ba yan? Dito lang yan makikita siguro sa Middle East or sa ibang bansa. Pero ewan ko sa Pinas, mga Pilipino talaga nung wala kaalam-alam sa mga labna, may laban, yung drinks dito na maasim, may yung laban. Hindi ko talaga yan. Dito ko lang nakilala sa ibang bansa. May tinatawag pa dito yogurt. Yan yogurt, pero hindi ko rin yan. Pero nung napanood ko na sa YouTube, siguro mahal siguro ang yogurt sa atin, sa Pinas. Pero dito mura lang sa pera nila. Ayan na ang outcome ng pag-ano ko. Strawberry, raspberry, pineapple,